Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito, panibagong updates, panibagong vlog na naman ang gagawin natin ngayong gabi. Patungkol po dito kay Congressman Ridon na pumalag na siya dito kay Congressman Liviste. Pumalag siya dahil raw sa pag-expose ng Cabral files. Okay? Wala rin sa hulog itong si Ridon, ano? Diba? Wala rin sa hulog itong gusto niyang sampahan ng ethics complaint itong si Congressman Liviste dahil umano naniniwala siya na nagpupumilit itong si Congressman Liviste sa pagkuha ng Cabral files. Okay? So yun ang una nating pag-uusapan dyan. Pangalawa nating pag-usapan ay ito rin si Congressman Liviste na ibinulgar niya kung totoo ba itong sinabi. At alam nyo, ang galing nitong si Congressman Liviste. Binulgar ngayon ni Congressman Liviste na meron raw 2 million per congressman. Wow! Ha? Ano raw ito? Bonus o parang anong tawag doon? Incentives raw ito na ipamimigay ng mga congressman. Tag 2 million ang taga-congressman. Wow! 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 Ang hirap na nga ng bayan natin, no? Ang dami na nga humihingi ng tulong, na hirap na mga kababayan natin, pero sila, easy lang sa kanila na mamimigay sila ng tag 2 million sa congressman. Imagine how many congressman? 300 plus. So kung 2 million, mga halos 600 million rin ang nasasayang. Mga mayayaman na yung mga congressman na yan eh. Di ba? Wow! Pero, dininay ito ni Swansing. Yan. Dininay ito ni Swansing. Mamaya, pakinggan natin itong balita na ito kung gaano ito katotoo. Kasi itong si Congressman Liviste, hindi ka pa rin tapos sa pagbubulgar mo sa mga kabalastugan dyan. Kaya pala busog na busog ang mga buwaya dyan. Grabe, no? Ito pa. Itong si Secretary Vince Dizon. Boo! Pumalag si Secretary Vince dito kay Congressman Liviste. Itong si Congressman Liviste, trending na trending ngayon sa mga pinagsasabi, no? Kasi may bago pong akusasyon itong si Congressman Liviste na may insertions at allocables itong si Secretary Vince. Kaya ingat-ingat kayo sa taong magmukhang malinis pero meron palang mga insertions. Pero dininay niya. Dininay ito ni Secretary Vince. Mamaya pag-usapan natin yan, okay? Yung ating analysis dyan. At last but not the least, ay itong idol natin na si Robin Hood Padilla ay nagsalita na po patungkol po sa budget ng Pilipinas. Okay? Pakinggan po natin ang kanyang reaksyon at ang kanyang opinion patungkol po dito sa budget ng Pilipinas. Which is, tama si Robin Padilla sa simulat sa pool. Okay? Mamaya ipaparinig ko sa inyo lahat yan. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, heto. Unahin muna natin itong si Coke Ridon.
Cookie Ridon talaga. Hindi naman ako ang nagsabi niyan. Yung mga taong bayan naman nagsasabi niya na Cookie Ridon. Bakit kaya Cookie Ridon? Ito, binalita ito ng Daily Tribune. Sabi ng Daily Tribune, si Batangas Representative Leandro Liviste risked facing an ethics complaint for allegedly storming the office of the late Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral to illegally obtain the files detailing the allocable and insertions of lawmakers in recent budgets. Bicol Saro Representative Terry Ridon. Ayan, yung katabi ni sa picture, yung katabi ni Congressman Liviste. Warned Tuesday. Ayan. So itong si Congressman Ridon na isang kontrabida. Bakit ko nasabing kontrabida? Kasi ang dami pong galit na galit sa kanya na taong bayan. Okay? Galit na galit sa kanya kasi kontrabida siya sa mga gustong matuklasan ng tao. Like for example, itong ginawa ngayon ni Congressman Liviste. 'Di ba? Maganda nga itong ginawa ni Congressman Liviste na kinuha niya itong mga files ni Yusek Cabral kasi nandoon po lahat ang mabibisto na mga kongresista, yung mga kawatan na mga kongresista, mabubuking. Pero itong si Congressman Ridon, pumalag. Bakit ka pumalag, Ridon? Kung malinis ka at wala kang masamang ginawa, Ridon, hindi ka sana papalag. Hahayaan mo yan para sa taong bayan. Para alam naman ng taong bayan na kung saan napunta ang pera o paano ginasta ang pera. Okay? Ng taong bayan. 'Di ba? Ang tawag namin sa iyo, Ridon, ang kakapal ng mukha mo eh. Ikaw pa yung pumalag, ha? Na pumalag ka, na akala mo sa iyo yung pera. Di mo naman pera yan. Di ba? Kaming taong bayan, tuwang-tuwa nga kami na nandyan po si Congressman Liviste na nagsasabi na eto yung mga files, eto yung mga kongresistang mahilig sa insertions, mahilig sa allocables. Bakit ka kontrabida? Kaya tuloy, ang daming nagagalit sa iyo na taong bayan, Ridon. Ridon warns, nag-warning kay Liviste, you risked facing ethics raps for illegal obtaining Cabral files. Di ko lang alam ha kung hindi pa naman ito iniimbestigahan kung talagang totoo na pumilit si Ridon, si Liviste sa pagkuha ng Cabral files. Kasi may pinakita na sila na nasugatan na si Cabral doon, di ba? Mag-file na sila ng ethics complaint. Sabi ko sa sarili ko, wala ka na bang matino na gagawin, Ridon? Kaming taong bayan, tuwang-tuwa na nga kami sa ginawa ni Liviste. Pero ikaw, kontrabida ka. Yung mukha mo talaga, pang-koke talaga eh. Di ba? Kasi, ang iniisip natin, ginagawa ito ni Congressman Liviste para naman mahiya itong mga kongresista. Kung mahiya itong mga kongresista na ito, edi syempre mahiya sila sa ginawa nilang pangongolimbat ng pera. Di sa ganon, mapre-prevent natin sa susunod na budget, di ba? Na syempre ipapahiya natin yung mga kawatan. Yung kay Ridon, ang kanyang pakay, pamumulitika pa rin. Galit na galit pa rin siya dito kay nangingialam ba? Pakialaman mo yung sarili mong trabaho, Ridon. Gumawa ka ng batas na matino na batas na
ikakasaya ng taong bayan. 'Di ba? Hindi yung ito hilig ito eh. Lagi itong nakabantay sa mga congressman eh. Binabantayan. Pati nga si Pokwang binabantayan. Pati si Pokwang. Ay nako. Tapos hindi na nahiya nung panahon ni former President Duterte, natanggal ka. Kasi kung saan-saan ka pumupunta, di umano, ha? Kung saan-saan ka pumupunta, di umano, labas-pasok ka ng bansa, many times, gamit ang pera ng taong bayan, di umano, kaya pala, pinatalsik ka sa administrasyong Duterte. Oh, boo! Boo! Ay nako sa iyo Ridon, 'di ba? Tapos ngayon mangingialam ka. Alam mo Ridon, sa totoo lang, walang gusto sa iyo. Sa pagmumukha mo lang walang gusto sa iyo. Oh. Oh, nakakagalit yung mukha mo kahit hindi ka na magsalita, nakakagalit. Para talagang alien. Ay nako, tong taong to. Alam mo, ang payo ko sa iyo, Congressman Liviste, ipagpatuloy mo kung saan masaya ang taong bayan. Kasi pera natin yan. Pera namin yan. May karapatan po tayong malaman kung anong nangyari yan. Kung nagpupumilit ka man o kung sa anong paraan mo kinuha ang Yusek Cabral files, wala kaming pakialam dyan. Ang pakialam namin kung saan napunta, paano napunta, at ano ito mga proyekto na to, at kung sino ang mananagot dito sa mga nanawawalang pera ng bansang ito. Yun ang aming gustong malalaman. Okay? So, wala. Ikaw Ridon, wala ka talaga. Wala kang magandang naidulot dito sa bansang ito. Kundi pahirap ka lang. Sinusweldohan ka ng bansang ito, itong taong bayan. Kami ang nagsweldo sa iyo, ha? Oh, tax people's money. Okay? Tapos ang ginagawa mo, pinagtatakpan mo pa yung mga kalokohan diyan. 'Di ba? Ayoko nang makita yung pagmumukha niyan. Nakakaumay na. Ay nako Ridon. Punta naman tayo dito kay Swansing. Okay? Swansing, how are you? Ito. Yan. Ito namang si Swansing. Nag-deny itong si Swansing na kasi may bagong inilabas na akusasyon itong si Congressman Liviste. Still, si Congressman Liviste talaga. Palakpakan. Ang saya-saya. Kasi, ibinulgar ni Liviste, okay? Ibinulgar ni Liviste na meron raw matatanggap ang kada congressman ng 2 million pesos. Wow! Ang saya-saya! Meron raw silang matatanggap na tag 2 million pesos bilang incentives o bonus. Hirap na nga yung taong bayan. Merong mga Pilipino na may sakit na namamatay dahil walang panggamot, pero kayo, tumatanggap kayo ng 2 million. Wow! Grabe! So, syempre, ako, in my opinion, ako po'y naniniwala dito. Why? Kasi kasali si Congressman Liviste dito. Makakatanggap rin si Congressman Liviste. The problem is, ibinulgar ni Liviste. Diba? So, hindi mo matatawag na nagsisinungaling si Liviste kasi pati siya makakatanggap. Unless kung hindi siya makakatanggap. Diba? Kasi lahat ng mga congressman, ayan, papakainin ng 2 million pesos.
Wow! Bago tayo mag-react dito sa balita na ito, panoorin muna natin. Play. Na ratifikasyon ng 2026 General Appropriations Bill. Mariing pinabulaanan ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing ang panibagong aligasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa pahayag ni Representative Leviste, may 2 million pesos na bonus umanong matatanggap ang mga kongresista. 2 million pesos na bonus ang matatanggap. Ako maniniwala talaga ako dito kasi isa ito sa mga congressman si Leviste. Unless kung hindi congressman. I vehemently deny that. Kagayahin ko yung mukha niya. Pang 2 million. Diba? Tingnan nyo yung mukha ni Swansing, 2 million. Pero dininay niya, Dininay niya ang 2 million. Anong sabi ni Congressman Leviste? May 2 million bawat congressman. Again. May 2 million bawat congressman. Ganon. I don't want to speak ill of Excited. Excited siya. Excited. anyone, especially my colleagues Excited si Swansing sa 2 million. in the House, but that is there is no truth to that at all. Ayon kay Di pa naman talaga totoo. Ikaw naman, Congressman Leviste, wala kang matatanggap, Congressman Leviste, kasi hindi yan totoo, ha? Hindi ka bibigyan. Leviste, si Kiko Barsaga, suspended, wala ring matatanggap. Kayong dalawa, walang matanggap. Kami lang. Congresswoman Swansing, hindi kailanman nag-impluwensya o nagbigay ng suhol ang liderato ng Kamara. I have said that the House leadership does not influence or try to influence any particular congressman, any individual member of Congress to... Sino ba namang hindi mai-influence yan? Bibigyan ng 2 million bawat isa? Wala na. Halik na puwet sa lahat. Bibigyan niya ng sabi na, baka may ganun ba? Kasi ngiwi-ngiwi yun bigyan ng 2 million lahat ng lahat ng mga congressman 2 million 2 million. Di syempre lahat merong pinakain ng 2 million. Di syempre halik sa puwet ni BBM lahat. Di ba? Ang hindi lang talaga hahalik diyan si Kiko Barzaga, si Leviste, si Paulo Marcoleta, si Irice. Yun lang ang hindi hahalik doon. Yung iba, si Paulo Duterte. Yung iba, vote in a particular way Excited. or incentivize them in any way. And I know that is what my distinguished colleague was alluding to before, and I have vehemently denied that yesterday during the press conference. Wala pong katotohanan. wala pa. Ikaw talaga, Congressman Leviste, walang katotohanan yan. Paano ba yan? I-explain mo yan, Leviste. Sinagot din ni Swansing ang iba pang aligasyon ni Congressman Leviste, gaya ng umano'y secret 18.58 billion pesos na maintenance and other operating expenses o MOOE budget ng Kamara at ang hiwalay na pondo para umano sa holiday activities sa mga distrito. Giit ng House Appropriations Chair na ang MOOE ng House ay para sa operasyon ng institusyon at hindi para sa pakinabang ng mga Ayan, palakpakan sila, palakpakan. 2 million Ang saya-saya maging congressman. mambabatas. Wala pong ganon.
The MOOE of the House is purely for the operations of the House. And that's all I can say. Ay. Parang idol mo na rin eh. Parang idol mo na si Bibi. Ulitin natin. Ay. Swansing ha. Nagdududa na ako sa'yo ha. Huwag kang magpulburon. That's all I can say about that. Bago ito ay una ng kinwestiyon ni Representative Leviste ang mahigit 151 million pesos na incentives umano noong voting para sa 2026 national budget. Jed Neresina, Ay nako. Ito lang comment ko dyan ha. Kung tatanungin nyo ako kung naniniwala ba ako kay Congressman Leviste, ang tanong, bakit nasabi ni Congressman Leviste yan? 'Di ba? Sino at ano ang source ni Leviste? E di syempre, umuugong yan. Yang mga balita na yan dyan sa loob ng Congress. 'Di ba? Na may matatanggap na 2 million. Ako, hindi yan malayo sa katotohanan. Ganyan yan. Politika, 2 million. Wala. Barya-barya lang yan sa kanila. Pero sa atin, taong bayan, malaki na yan. Siyempre, masyashock tayo. 2 million times 303? 303 ba sila? Times 2. So, 606 million. Mga ganon yung magagasta dyan. Malaking tulong na sana yan, di ba? Pero wala lang sa kanila yan. Barya lang yan. Di ba? Yun ang... Siyempre, ang gagawin ng administrasyong ito, no? Alam mo naman kung sino ang House Speaker ngayon, si Speaker D. Ang nag-a-appoint niyan, tauhan pa rin yan ni Martin Romualdez. Halik sa puwet pa rin yung mga taong yan. Hindi natin alam, no? Ito lang, speculation ko lang ito. I might be wrong, I might be correct. Hindi natin alam. Baka may utos galing sa taas na bigyan nyo na ng tag 2 million yan para zipper na ang mga bibig niyan. Diba? Hindi na mag-iingay ang mga congressman na yan. Paano? Merong Leviste at Kiko Barzaga na makulit rin. Meron tayong mga kaklaseng ganyan dati, di ba? Kahit anong pasipsip mo, wala talaga. Ibubulgar talaga yung kasalanan. Kaya ako, duda talaga ko niyan. Hindi yan si Leviste, hindi yan sinungaling. Ito mga batang ito, itong si Kiko, hindi yan. Meron tayong kasabihan, ang mga bata ay hindi marunong magsisinungaling. Di ba? Siguro maniniwala ako na itong si Kiko at si Leviste ay magsinungaling kung matanda na, marunong na sa mga galaw-galaw dyan sa Kongreso. Di ba? O, tingnan mo si Enrile. Di ba? Nakakalusot lahat kasi matanda na. Alam na yung mga pasikot-sikot ba? So, kayo mga audience ko dito na nanonood, naniniwala ba kayo sa sinabi ni Congressman Leviste na meron pong tag 2 million ang bawat isang kongresista? Kung totoo, ilatag nyo ang inyong opinion. Paki-explain bakit kayo naniniwala. Okay? Ito, next nating pag-uusapan ay ito namang si Secretary Vince Dizon na nung una akala natin matino itong mga pinanggagawa. Ngayon parang halik rin sa puwet ng mga buwaya. Okay? Ano ba ang nangyari kay Secretary Vince? Pumalag siya dito kay Congressman Leviste. Akala ko nga dati kakampihan niya si Congressman Leviste. Yun pala, pumalag siya. Isa na dito, kasi may bagong akusasyon itong si Congressman Leviste na meron rin itong insertion itong taong to. Meron ring allocables. Secretary Vince, gaano yan katotoo? Paki-explain. Ito, panoorin natin itong balita na ito, ha? Ito, play. Pinalagaan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang panibagong aligasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste
na sangkot mismo daw ang kalihim sa allocables at insertions noong nasa Basis Conversion and Development Authority pa siya. Maging ang mismong BCDA tinabla ang pahayag ng kongresista. Para sa karagdagang detalye live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, pati pala itong panahon ni Dizon sa BCDA naungkat eh. Ano pang sinasabi ni Leviste tungkol dyan? Nako, tama yan, Ruth. Sari-sari na nga naglalabas sa mga alegasyon kaugnay dito sa tinatawag nating Cabral Files. At ang pinakahuli nga dyan ay yung pagkakasangkot umano nitong si Public Works Secretary Vince Dizon sa mga budget insertions at allocables. Kaya pala hindi niya inauthenticate kasi kasama pala siya doon. May allocables pala siya, may insertions pala siya, kaya hindi niya inauthenticate. Wow! Vince Dizon! Wow! Nung siya ay nandoon pa sa BCDA, bagay na itinanggi na ng kalihim. Sa isang pahayag ay sinabi ni Dizon na wala siyang kinalaman sa anumang malisyoso at walang Syempre, walang kinalaman. Of course. Sino ba naman? Ang buhaya, hindi yan tatanggihan talaga yan. basehang mga alegasyon ng pagkakaroon ng budget insertion para sa mga flood control projects para sa BCDA. Nagsilbing President at CEO ng BCDA si Dizon mula 2016 hanggang 2021. Nasa pribadong sektor si Dizon bago siya kinuha ng administrasyon para pamunuan ng Department of Transportation at kalaunan ang DPWH. Naglabas na rin ng hiwalay na pahayag ang BCDA kung saan sinabi ng ahensya na wala itong anumang flood control projects na pinondohan ng budget insertions, allocable funds o kahit anong discretionary funds ng mga mambabatas. Wala raw ganong pondo para sa anumang proyekto ng BCDA. Hindi rin daw naikilahok ang ahensya sa mga discretionary funds at insertions. Ang mga proyekto raw ng BCDA ay nagmula sa aprobadong government programs na pinopondohan ng National Treasury at maayos na nakasaad sa General Appropriations Act at sumasailalim sa mga alituntunin ng Commission on Audit. Kumpleto rin daw ang mga record ng BCDA at maaaring matrace at ma-audit. Ayon pa sa DPWH, questionable raw ang timing ng paglalabas ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste ng mga ganitong alegasyon na sinasabi niyang nanggaling sa Cabral Files. Kasabay kasi ito na naglalabas ang report na sapilitang kinuha ni Leviste ang mga file mula sa yumaong USEC. Di ba? Ano na, kung ano-ano nang binabato nila kay Leviste. Ano na si Leviste? Pagmumukhain na nilang masama si Leviste. Kasi na-booking na lahat doon sa Cabral Files. Di ba? Pati pala siya, nandoon rin ang pangalan niya. May insertions, may allocables. So anong gagawin? Sisiraan nila ngayon si Leviste. Yan ang pinakamasakit. Di ba? Kaya sabi ko, itong bansa natin, itong Pilipinas, kung meron tayong pangulong bangag, kagaya niyan ni BBM, wala, hindi talaga tayo aasenso. Instead, kung si Bongbong Marcos matino pa na pagka-presidente, talagang ipa-iimbestiga ko itong ginawa ni Congressman Leviste. Tingnan nyo ngayon, sa social media, sino ang trending? Sino yung inaabangan ng taong bayan? Si Leviste. Kasi nakikita ng taong bayan na si Leviste, tunay. Hindi po nagsisinungaling. Isipin mo, anong makukuha ni Leviste dyan? Sa kanyang kung totoong nagsisinungaling si Leviste sa mga ibinubulgar niya, anong makukuha niya? May pera ba siyang makukuha? At itong mga taong nabubuking sa mga allocations, allocables, insertions, hindi naman niya ito mga kalaban eh. Di ba? Hindi man niya ito mga kakompetensya na sa politika. Hindi naman yan tatakbong senador. Hindi naman yan tatakbong ulit ng congressman. Kasi congressman na siya. Anong makukuha ni Leviste? Hindi ko talaga maisip kung ano ang layunin ni Leviste. Bakit niya ibinulgar yan? Sa tingin ko, ibinulgar niya yan for the sake na makita nating taong. Imagine nung isang interview, si Leviste, umiyak nga eh. Umiyak siya. Isinapuso po niya yung nangyayari. Na pinaglolo ko po tayo dito sa mga congressman na ito.
at sa mga DPWH officials. Talina Cabral na una nang itinanggi ng mababatas. Ang palasyo nais ring paimbestigahan kung Imagine itong administrasyong Marcos, ang problema po natin, budget ng Pilipinas. paano nakuha ni Congressman Leviste ang Cabral files. Narito ang naging pahayag ni Ang problema nila ang issue nila ngayon, yung paano nakuha ni Leviste ang Cabral files. Na pinilit raw, nasugatan raw si Cabral, yun ang problema nila. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Yun ang problema nyo. Kami ang taong bayan, ang problema namin, yung mga kawatan, yung mga kaalyado dyan. Yung mga kawatang mga congressman, yun ang problema namin. Bilyon-bilyon po ang nawawala bawat taon-taon. Yun ang problema ng taong bayan. Pero kayo, ang problema nyo, paano nakuha ang Cabral files? Ay, mga gago talaga. Castro sa panayam sa News and Views ng One News. Wala po akong ibinibid na Congressman Leviste. Isa ka pa. Si Chucky Dal nagpakita. Huwag ka na makialam dito. Dahil wala akong personal knowledge on that. Right. So, ang kailangan na lang po dyan ay talagang malaman, maimbestigahan, kung paano nga ba niya nakuha. Ikaw ang kailangan imbestigahan. Bakit naging attorney ka? Totoo bang nakapasa ka? Kasi yung utak mo, yung ugali mo, palengkera. Ikaw ang dapat imbestigahan. Yung files. Ba't magkaiba ang sinasabing kopya na hawak ni Congressman Leviste at yung di umanong kopya naman din ni Mayor Magalong? Ay, fake news ka. Sabi ni Magalong, kinonfirm ngayon lang ni Magalong na magkapareha ang files niya kaysa kay Leviste. Fake news ha? Tandaan nyo, fake news itong babaeng to. Fake news ka, fake news. Ruth, naglabas nga rin ng CCTV footage ng DPWH na nagpapakita ng mismong pagpunta ni Leviste sa DPWH Batang-bata pa yan pero hindi takot. Setyembre kung kailan niya nakuha itong mga files mula kay Yumaong Yusek Catalina Cabral. Naglabas din ng mga larawan ng DPWH na nagpapakita naman na nasugatan ang kamay. Yan rin raw, yung dating video natin, blur, black and white. Ngayon, ito yung tunay na picture na nasugatan raw. Nitong si Cabral dahil sa umano'y persahang pagkakakuha ng mga dokumento nitong si Leviste. Wala pang tugon dyan si Leviste. Ruth. Yan pong ulat. Sana pinakita yung muka ni Cabral na talagang may black eye dito, black eye dito, dito. Para maniniwala naman kami. Wag na tayong obvious na itong natin mga politicians natin, wala. Sila rin ng mga trahidor. Yan ang sabi ko sa inyo, mga trahidor. Ito, panoorin natin si Robin Padilla, no? Sa kanyang reaction po dito sa budget ng Pilipinas. Ito po yung kay Robin Padilla. Robin! Ayan, pasok. Ano nangyari? Masyadong makamanila yung ating budget. Yung pong Visayas, saka Mindanao, lagi pong nahuhuli. Correct. Nakalulungkot pong sabihin na 15% lang sa buong budget ang pupunta sa Mindanao. At ilang porsyento lang ang pupunta sa Visayas. Correct. Matagal ko na pong sinusulong na maging federal tayo, pero ang nangyayari, sabi sila ng sabi, hindi, gagawa natin ng paraan yan, magiging patas tayo, magiging lahat ay bibigyan ng panahon, bibigyan ng oras. Pero hindi ho nangyayaring ganun. Laging nasa Imperial Manila lang ang budget. Dahil napanood ko din po si Congressman Rufus Rodriguez dyan. Nung sinasabi niya na dagdagan ng budget ng Mindanao, abay nabara-bara siya. Diba? Tama naman si Robin Bakit Manila lang ang budget lagi nakalaan? Bakit sa Mindanao wala? Diba? 26 proposed national budget. Maaari niyo po bang muli na ipaintindi sa ating mga kababayan na hindi nakapanood doon sa inyong paliwanag kanina sa Senado, bakit po kayo tutol dito? Una po, bago po ako, gusto ko lamang pong magbigay ng paggalang at pagpupugay kay Senator Sherwin Gatchalian.
Opo, at ako po sa loob po ng 3 taong ko na pamamalagi diyan sa Senado, ngayon lang po ako talagang napabilib sa aming chairman ng Komite ng Finance. Sapagkat hindi po natutulog yan. Si Winho noong isinasagawa namin na pagdinig patungkol po dito sa 2026 budget, talaga pong kinakatok po kami niyan, literal, na umattend kami ng hearing, makipag-participate kami sa plenaryo, at talaga pong lahat gusto niya talaga transparent. Kaya po ako'y nalulungkot at dumating kami sa punto na ako po ay bumoto pa rin ng no. Sapagkat nung pinag-aralan ko po yung 2026 budget, kasama po yung aking staff, medyo pagdating po doon sa mga bagay na ipinipilit ng malaking kapulungan, lalong-lalo na po yung patungkol sa ayuda, na hindi naman po napapaliwanag yan kung saan talaga napupunta at madalas ay nagagamit pa sa politika. Kaya nag-vote siya ng no, itong si Robin. Yun po ang isa sa Dahilan. talaga pong nagtulak sa akin na bumoto ng no. Pangalawa, yun pong pagiging masyadong makamanila yung ating budget. Yung pong Visayas saka Mindanao, lagi pong nahuhuli. Nakalulungkot pong sabihin na 15% lang sa buong budget ang pupunta sa Mindanao at ilang porsyento lang ang pupunta sa Visayas. Matagal ko na pong sinusulong na maging federal tayo, pero ang nangyayari, sabi sila ng sabi, hindi, gagawa natin ng paraan yan, magiging patas tayo, magiging lahat ay bibigyan ng panahon, bibigyan ng oras. Pero hindi ho nangyayaring ganun. Laging nasa Imperial Manila lang ang budget. Grabe. Pangatlo, ako ho ay nalulungkot sapagkat yung 2025 budget ho, hindi pa rin ho na ipapaliwanag ng maliwanag kung ano ba talaga yan. Ano ba nangyari dyan? Di ba ho yan ho ay meron ng kaso sa Korte Suprema at inaantay po natin kung anong desisyon. Bago ho tayo nag-aantay ng desisyon, meron na hong kadami-daming lumalabas na mga usap-usapan, pagbibintang dito, itinuturo dito na ako yun ho ang pinakamasakit December 23, meron hong naglabas ng mga larawan ng mga senador na sinasabi na nakasama doon sa NEP, doon sa National Expenditure Program. Ako po'y gulat na gulat sapagkat yan nung NEP ay nanggagaling ho yan sa executive. Hindi ho yan nanggagaling sa legislative. Ibig pong sabihin, ang gumawa po niyan ay budget po yan ng presidente, president's budget. Napaka-imposible po na napunta po yung pangalan ko dyan kasama nung ibang senador. Ako po'y naguguluhan, 2025 po itong binabanggit ko nakasama po ako dyan. Mga kababayan, napaka-imposible pong mangyari niyan sapagkat ako po ang Pangulo ng PDP Laban. Ang PDP Laban po, noong panahon na yan, ay kampanyahan at kami po ang napaka-oposisyon. Nasa oposisyon po kami, eleksyon yan. Ibig sabihin, kahit saang banda, hindi ho ako susuportahan ng administrasyon dahil napaka-imposible na bigyan nila ako ng proyekto o bigyan nila ako ng kahit ano. Yun nga pong lahat ng aking individual amendment na naumpisahan ng mga proyekto noong 2023, 2024, hindi ho ibinigay sa akin ng 2025. Ako ho ay FLR. Ibig pong sabihin ay for later release. Ibig sabihin, wala kang budget. Paano pong nagkaganon? Nawala naman nung logic siguro yun na yung opposition president bibigyan ng presidente ng proyekto. Sabi ko ho,
dapat siguro linawin muna yung 2025 bago tayo makapasok dyan sa 2026. Dahil napakadami pong question ng mga tao dyan. Isipin po ninyo, nandiyan din yung flood control, na mga ghost project dyan sa flood control na yan, na kung ikukumpara po ninyo, ang budget po natin doon sa 2025, 6.3 plus. Ngayon, na nagkaroon na marami ng iskandalo, nagkaroon na ng andaming investigasyon, turuan dito, turuan doon, 6.7 ng budget, tumaas pa, imbis na bumaba. Kaya po ang daming mga katanungan na hindi po nasasagot ng bulat-latan talaga eh. Yung akin po kasi, inuulit ko po, saludo po tayo kay Senator Sherwin dahil siya na nag-umpisa ng pinaka-transparent na po ito. Maniwala po kayo sa akin, ito na po ang pinaka-transparent sa lahat na inabutan ko mula 2022 hanggang ngayon. Pero siyempre po, andyan pa rin po yung mga katanungan. At ang pinaka-$1 million question po dyan, paano kami napunta dyan sa NEP? Yun po. Pasensya na po, mahaba-haba. No problem, sir. Tsaka sir, alam mo, ang mga tao ngayon, nanghihingi talaga ng hustisya. Akala nila, malinis ang 2026 budget sa mga irregularidad dahil sinabi raw na ito na yung pinaka-transparent sa ilalim ng transparent na BICAM. Sa BICAM, sir, anong observations po ninyo? Ay, ako po'y naguguluhan. Sapagkat noong pong nagkaroon ng kami nasa plenaryo, ang akala po namin ni Senator Rodante Marcoleta ay magiging miyembro po kami ng BICAM. Sapagkat kami po ay sinabihan ni Senator Alan Cayetano at ni Senator Villanueva, na bilang sila po ang aming minority floor leaders. Sinabihan kami ni Caro Dante, sabi, miyembro kayo ng BICAM, pumunta kayo. Eh di, siyempre, kami naman ni Senator Marcoleta, ito na. At tayo dyan. Pabilang tayo dyan, makapagbantay tayo. Noong binabasa sa plenaryo, hindi ho kami nakasama. Sapagkat kami daw po ay hindi miyembro ng finance, yung vice chairman, hindi daw kami vice chairman, hindi daw kami kasama ni Caro Dante. Nagulat lang po kami sapagkat wala si Senator Bato. Tapos si Senator Jinggoy Estrada naman ay nag-back out. So ang na-expect namin, kami ilalagay doon. Hindi po pala, bawal daw po pala yung substitution. Ngayon, nung nanonood po ako po yung medyo naguluhan sapagkat sinasabi po ng mga ibang kasama namin na kapag dumating na doon sa usapin ng nasa plenaryo na at doon sa BICAM, hindi ka na pwedeng magbigay ng amendment mo. Binabasa ko naman po yung konstitusyon, malinaw naman po dun sa provision ng konstitusyon na hanggat ang budget ay nasa Kongreso, meaning sa mataas na kapulungan at sa malaking kapulungan, pwede natin pag-usapan yung mga amendment. Dahil hindi naman po lahat ay pinagbibigyan ng presidente sa kanilang NEP. Kaya yung mga agency katulad doon sa amin, sa National Commission on Muslim Filipinos, saka sa National Commission on Indigenous Peoples, sa akin po yan lumalapit. Dahil committee ko yan Sila po nagsasabi sa akin na kulang ang ibinigay na budget ng DBM sa amin. DBM, sila po ang gumagawa ng NEP Kulang po ang binigay sa amin. Hindi po namin masasagawa itong mga bagay na to katulad ng pagpapatitulo ng mga lupa ng katutubo. Ganun naman din po sa NCMF. Hindi namin magawa ito sapagkat kulang ang budget. So ako po, pupunta sa plenaryo, kakausapin mo yung mga vice chairman. Saka yung chairman, sasabihin mo doon na pwede po ba tayo mag-amend? Dagdagan po natin yung budget ng itong mga ahensya na ito. Abay, sasagutin po kami na hindi naman kayo nag-submit Di kayo nag-submit sa una pa lang. Para saan yung plenaryo natin kung hahanapan mo kami ng ba't hindi kami nag-submit? Kaya nga nagpupunta sa amin yung mga ahensya para umapila. Para pagdating doon,
kung yan naman kung sa plenaryo o sa BICAM na, makapag-amend kami. Dahil napanood ko din po si Congressman Rufus Rodriguez dyan. Nung sinasabi niya na dagdagan ng budget ng Mindanao, abay nabara-bara siya. Yun po yung mga punto, no? Sana yung mga bagay na may kinalaman sa tao, hindi yung sa individual amendment, ha? Sa tao, sa agency, sana payagan naman nila na makapag-amend. Tapos yung mga bagay na katulad po ng ayuda, hindi naman nila maipaliwanag kung paano. Kaya yung mga bagay na hindi maipaliwanag, lumulusot eh. So yan yung rason kung bakit nag-no ang boto ni Robin Padilla. Unang-una yung ayuda na yan. Delikado yan, ha. Yung ayuda na yan, if you will hear the word ayuda, parang ayuda, pera, ipamimigay. Parang positive, di ba? Pero remember, meron ring kalokohan yan sa yung ayuda na yan. Pangalawa, ito namang itong patungkol sa mga budget na wala kang kasiguraduhan, ito yung binabanggit ni Robin Padilla, no? Useless yung mga plenary. Akala natin na ilaan na yung budget para sa mga yung sa kanyang grupo, indigenous, yung mga Muslim, para sa mga Muslim. At the end of the day, kulang-kulang yung budget na ibinibigay. Anong tawag nyo dun? Kinurakot ba ninyo? Kaya nag-no pala si Robin Padilla kasi for short, walang klaro, no? Very unclear po ang budget. At isa lang yan, ha? Isa lang yan sa mga problema ng budget ng Pilipinas. Walang iba ang makakasolve ng problemang ito kundi ang presidente ng Pilipinas. Pero dahil isa rin na gumagawang kalokohan itong presidente natin, wala, tapos tayong lahat. Yan ang hirap. Yan ang hirap sa bansang ito. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, ano ang reaction nyo sa mga opinion, reaction ni Robin Padilla patungkol po sa national budget ng Pilipinas? Sang-ayon ba kayo kay Senator Robin? Ilatag nyo ang inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section. Okay? Paki-like at saka paki-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga first time lang dito sa aking channel sa Donmar TV, pindutin nyo na ang subscribe button. Okay? Libre lang yan, walang bayad yan. Updated na kayo sa ating mga trending na mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines.